Series in 1 Corinthians. Sa awa po ng Diyos, tayo nasa chapter 8. Ang atin po magiging sermon text will be coming from 1 Corinthians chapter 8 verses 1 hanggang verse 13. Basahin ko po siya mula sa ang Biblia translation. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ngayon tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may iisang Diyos, ang Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo para sa Kanya, at may isang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Gayunman, hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nadudungisan. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo hindi kumain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. Subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kapag nakita ka ng iba na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, ikaw na nagtataglay ng kaalaman, hindi kaya sila maganyak na kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, yamang mahina ang kanilang budhi? Kaya't sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. Kaya't sa pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagsugat sa kanilang mahinang budhi, ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne, upang ako'y huwag makapagtisod sa aking kapatid. Ito po'y salita ng ating Panginoon. Sana po tayong lahat ay mapagpala ng mga salitang ito. Tayo po muna ay manalangin na tumingi sa ating Diyos ng paggabay niya sa atin. So let's pray. Nagpapasalamat po kami, aming Panginoong Diyos, sa muli mo pong paghahain sa amin ng iyong salita at sa patuloy mong paggabay at pagtutusto sa amin as we continue our journey in 1 Corinthians. Sa akin nawa, Panginoon, ito'y maging pagpapala sa amin. Kaya po kami kasihan mo ng banal na Espiritu, ako bilang mangangaral at ang iyo po mga tupa bilang tagapakinig, na kami ay makinabang ng gusto mula po sa mga talatang ito. Nilayo po ako sa mga pagkakamali upang maingatan at makakain ng masustansyang pagkain ng iyong salita, ang mga minamahal mong tupa. Gayon din, bagamat ako po ang mangangaral, patuloy mo po ipaalala sa akin ako man ay nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot sa aming mga talata ngayon. Please, ilayo niyo po kami sa kahit anong kaabalahan ng diwa. Help us to focus on you, ang iyong kalooban, Panginoon, para sa ikalalago ng aming pananampalataya. Kaya po, o aming Panginoong Diyos, muli po nawang pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Maraming pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Sa atin pong pagpapatuloy sa ating pag-journey sa 1 Corinthians, we have ended in 1 Corinthians chapter 7 at ang kabanatang ito ay inilaan ni Apostol Pablo upang sagutin yung mga inquiries ng mga mananampalataya sa Corinto, particularly patungkol sa pag-aasawa. It talks about many things about singleness and of course of marriage. Lahat ng mga implications, paano ba ang dapat maging kahandaan, bakit ba nag-aasawa, at marami pang iba. Ngayon, tayo ay dumadako sa 1 Corinthians chapter 8 na kung saan ito ay patuloy pa rin na layunin ni Pablo na pagsagot sa mga katanungan na nilalaman ng sulat ng mga taga-Korinto na ipinadala nila kay Apostol Pablo. Alam natin, nakasama sa sulat na yon ay ang sumbong ng mga concerned na mga mananampalataya, particularly ng sambahayan ni Chloe dahil sa mga nangyayaring kasalanan, sa mga nangyayaring kawalan ng pagdidisiplina sa kailangang disiplinahin, at ganoon din sa nangyayari sa mga pinaka-heinous sins na maaaring gawin ng isang local church ay yung pagkakabahabahagi
sa pagitan ng mga miyembro dahil sa mga kadahilanan na kahit kanilang ginagawang seryoso ay nakababaw naman kung ating titingnan ayon sa pamantayan ng salita ng Panginoon. Pero yun nga ang nangyayari ngayon sa ating mga talata ngayon as we open up with another chapter. Patuloy na sinasagot ni Pablo ang mga inquiries ng mga taga-Korinto. Ito i-dedicate niya actually hanggang sa bandang kahulihan ng sulat niya yung kanyang sulat sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians. Makikita natin yan, may mga palatandaan tayo as to how we can determine na yun pa rin ang intensyon ng ating author na si Pablo. Kung mapapansin natin yung lingwahe niya ginagamit in 1 Corinthians chapter 7 verse 1, sinabi niya ngayon tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo. And then he dove in sa mga bagay na may kinalaman sa pag-aasawa. Pagtingin natin sa 1 Corinthians 7:25, again, ginamit na naman niya yung parehas sa lingwahe. Sabi niya ngayon tungkol naman sa mga dalaga. Tapos pagdating natin sa 1 Corinthians 8, the same language is being used ngayon tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan. Now, he is diving into the topic about foods sacrificed to idols. Gusto ko munang linawin, may mga iba na nagsasabi, may mga commentators at mga talaga namang mga tunay na mga theologians ng ating Panginoon na kung saan ipinag-iiba nila ang mga principles applied sa 1 Corinthians 8 at sa Romans chapter 14. Well, I could understand slightly kasi pag tinignan natin o pinaghambing natin ng 1 Corinthians chapter 8 at ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma in Romans chapter 14, magkaiba kasi yung topic na kanilang ina-address. Although the same principles, I would argue, and as we shall see from the text, will apply. Dahil may kinalaman ito sa tinatawag nating tamang pag-i-steward o pagiging tamang katiwala ng una ng kaalaman. Pangalawa ay ng kalayaan, yung tinatawag nating Christian liberty. At yung ikatlo ay kung paano ito magiging responsable pagdating sa pagpapractice o di kaya naman ipaghihimok o pagpapahayag ng mga tamang kaalaman mula sa kasulatan sa mga kapatid na nasa panahon pa ng kahinaan ng budhi. In other words, this text that we have this morning talks greatly about the importance of conscience and persuasion. Hindi tayo dapat bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus na bagamat tayo ay tinawag na maging mga tao ng katotohanan. Ilang beses na nating naririnig kung napapansin nyo, especially for those who were there during sa conference na inattendan natin last Friday. Lagi nating naririnig yung 1 Timothy chapter 3 na kung saan ay palaging binabanggit for some reason yung tinatawag nating the household of God is what? The buttress of truth. Diba? Malimit binabanggit iyon. Dahil tayo inaasahang maging mga tao ng kaalaman na may kinalaman sa katotohanan nakapalakip sa kasulatan, but it doesn't mean that we should be forcing it to people. Hindi natin ito dapat isinasaksak ba kung parang ganoon sa kanilang mga lalamunan o sa kanilang mga baga, but we allow the Lord to work in them na as we become messengers of the truth, as we lead each other towards the truth. Pero hindi natin dapat asahan na ang bawat isa oras na ating ipaalam sa kanila ang katotohanan ay makukumbinsi na agad at magiging payapa na kaagad ang kanilang budhi. Oftentimes, it takes time. Kaya nga, nag-celebrate ng Reformation anniversary nung Friday. Pero kung ating titingnan mabuti, isa sa mga bagay na ipinaalala sa atin ni Pastor Will nung tayo ay tinutulungan ng kanilang iglesia na maging isang organized Reformed Baptist Church, that Reformation sometimes really takes time. Kasi kailangan makumbinsi, mapanahimik ang budhi. Ibig sabihin, pag panahimik ang budhi ng isang mananampalataya towards a truth na ipinaalam sa kanila o itinuro sa kanila, ay sila ay kumbinsido na. Even sa evangelism, we don't force people to repent and believe by coercing them. But rather, kagaya ng lingwahe ni Apostol Pablo, anong sabi niya, having this mystery, we persuade men. Ibig sabihin, kanyang hinihikayat, hindi niya pinipuwersa. Kasi ang isang tao, lalo na ang isang mananampalataya,
pag yan ay umuo lamang sa atin at sinabi niyang pinangahawakan na rin niya at kanya na rin sisikaping practicein ng isang bagay na bagamat totoo at nakalagay sa kasulatan, ngunit ang kanyang budhi ay hindi pa naman talaga kumbinsido, makikita natin hindi lang sa 1 Corinthians chapter 8 or Romans 14 na tayo sa mga ganoong paraan ay nagkakasala laban sa Diyos at laban sa kapatid na ito, not because we are right, but because we do not do things rightly. The what of the truth and the how of the truth should always be coupled together. Hindi natin sila pwede na paghiwalayin. At isa pa, nagkakasala rin ang kapatid na sinisikap nating malid sa katotohanan kapag ka iyon ay pinagpilitan natin sa kanila na hindi pa man handa, dahil hindi pa handa ang kanilang budhi. Sinisikap na nilang practicein, sinisikap na nilang panghawakan, at minsan nadadala sila ng pressure, sasabihin nila na sila kumbinsido na para lang maaaring ma-please tayo or marami pang iba, nagkakasala rin sila. Because kung hindi kumbinsido ang isang tao sa katotohanan at ito ipinipilit lang nila sa kanilang sarili, kahit gaano pa katama at katotoo ang kanilang sinasabing pinaniniwalaan at kanilang sinisikap practicein, the fact na wala yung full faith or full trust yet, doon sila ay nagkakasala. Dahil nagkakasala sila sa kanilang sariling budhi. At dahil pinapahalagahan ng Diyos, as we shall see as we go on, ang budhi ng bawat isa, ay pagkakasala rin yun sa ating Panginoon. Again, the difference, as I go back, the slight difference between Romans 14 and 1 Corinthians 8 is ito lang naman. Parehas ina-address ang budhi, parehas ina-address yung pagiging mapagmahal natin sa pagbabahagi ng kaalaman at pag-aakay natin, at hindi lang yun pagpapractice natin ng ating nalalamang totoo in relation or in faithfulness to the Bible. Pero ang topic in 1 Corinthians 8 ay patungkol sa mga pagkahing inihain sa mga Diyos-Diyosan na kung saan ikinatitisuran ng iba sa mga taga-Korinto. Sa Romans 14 naman, ang ina-address naman doon, bagamat may kinalaman pa rin sa pagkain, ay yung tinatawag nating Judaic dietary laws. So ito ay food sacrifice to idols. Romans 14 is Jewish dietary laws na ang mga mahihina daw na mga kapatid, mahihina pa ang budhi, eats only vegetables. Sa madaling salita ay kasalanan palang maging vegetarian, joke lang. Walang kinalaman doon. So as we shall see later on, makikita natin na we should bear the failings of the weak. Kagaya ng sinabi sa Romans 14, na bagamat hindi ganoon sinabi explicitly in 1 Corinthians 8, but the same principles apply. Kaya nga kung ating tutusin, tama yung sinabi ng mga reformers bilang tayo naman ay nagdiriwang din ng taon ng reformasyon. It's being celebrated every October 31st. Na isa sa mga bagay that they have made a point ng mga reformers nung kanilang natuklasan ng kayamanan ng kaalaman sa kasulatan ay ito: we do not make laws where there is no law. Marami tayong matatagpuan na mga tunay naman ding mga kapatid, pero they are becoming so legalistic about certain issues that we shouldn't be dividing about or that we shouldn't be arguing about. Makikita natin yan minsan sa social media, mga secondary issues, tapos ang nagbabatuhan ng kanya-kanyang pula at kanya-kanyang iba't iba na mga patama ay mga magkakapatid sa pananampalataya, and that shouldn't be. We are here, as we shall see from the text, to edify, not to use truth bilang parang isang pamalong panghambalos sa mga hindi pa lubos na nakakaunawa sa mga bagay na bagamat totoo. But we have to give them time and we have to pray for them that the Lord would work in their hearts and in their minds for them to not miss the blessings of embracing the truth na sa panahong kasalukuyan ay malamang hindi pa nila kayang sapahin. Hindi pa nila kaya o hindi pa nila magawa na mapagtiwalaan ng lubos. Ibang usapan kapag mga essential issues. Pag may kinalaman sa
mga bagay na maaaring mahulog tayo sa heresy like the Trinity, like the gospel, justification by faith alone, the authority or the final authority of the scriptures alone. Ibang usapan pag gano'n. Non-negotiable yun. But for secondary issues, maganda yung ginamit na lingwahe ng NIV sa Romans 14. For disputable matters, things that we could agree to disagree about, then we shouldn't be dividing. We shouldn't be hating on each other. Ano man ang posisyon natin, post-mill ka ba, email ka ba, 1689 Federalist ka ba, ikaw ba'y classic view ko, ano pa man. Dapat ba nakanekta yung pastor o hindi? At iba't iba mga bagay patungkol sa pananamit, pagkain, mga gawi, dapat bang uminom ang isang Kristiyano ng alak o hindi? May provision pa ba dito? Dapat ba ang isang Kristiyano magpatato o hindi? At marami pang iba. Ang babae ba ay dapat magpakalbo o hindi? Ang lalaki ba ay dapat lagi lamang trim ang hair, hindi pwedeng magpa-long hair, and so forth and so on. Those things are disputable matters. We don't make laws where there is no law. At para sa mga malilinaw, o di kaya naman tinatawag natin mga obscure na mga passages of Scripture na ating ibinabahagi sa iba for us to practice, then we give people time to be persuaded. We do not make them or we do not cause them any good. Hindi tayo nagdalagay sa kanila sa isang mabuting posisyon kung ating ipinagpipilitan at isinasaksak pilitan sa kanilang mga lalamunan ng isang bagay na totoo kung hindi pa sila handa para dito. Kaya nga po mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang kaalaman at kalayaan tungkol sa mga bagay ng Diyos ay di para sa ikatitisod, kundi sa ikatataguyod ng kapwa. Ang kaalaman at kalayaan tungkol sa mga bagay ng Diyos ay di para sa ikatitisod, kundi sa ikatataguyod ng kapwa. Dalawa pong prinsipyo ang ating mapupulot mula sa ating mga talata. Ito po ang una. Ang kaalaman ay maaaring magdulot ng pangsariling kalayaan. Ang kaalaman ay maaaring magdulot ng pangsariling kalayaan. At ang ikalawa, ang kalayaan ay maaaring magdulot ng pangkapwang kapabayaan. Ang kalayaan ay maaaring magdulot ng pangkapwang kapabayaan. Atin po muna talakayin yung una. Ang kaalaman ay maaaring magdulot ng pangsariling kalayaan. Bilang ang Korinto, bago siya nahagip ng ebanghelyo, bago nakarating ang ebanghelyo, dito po sa region na ito ng mga hintil, ang syudad ng Korinto ay kilala sa pagiging pagano or pagan. They're not necessarily atheistic kind of people, but they worship false gods, and plural. Meron silang plurality of gods, which is hindi naman talaga nag-i-exist. At isa sa mga kalimitang nangyayari sa kanila ay dahil sa sila ay natatakot. Diba kung kayo'y pamilya, kagaya nila Zeus, nila Apollos, nila Athena. Mas makikita natin sa Acts, may nagrarayot dahil na-offend sila dahil nangangaral si Pablo ng Ebanghelyo. May mga naniniwala na sa Ebanghelyo at yung mga ayaw dun sa mga tao na naniniwala sa mensahe ng Ebanghelyo ni Pablo, sila ay nag-start ng riot. Makikita natin yan doon sa Book of Acts. At ang nangyayari, kaya ganoon, ay dahil meron silang baluktot na paniniwala na kapag may ibang pananampalataya na umiral sa kanilang syudad, them being pagan people and polytheistic, ay maaari silang kagalitan ng kanilang mga sinasambang Diyos-Diyosan, and henceforth hindi sila pagpapalain. At ang pagpapala na kanilang tinutukoy ay mainly a prosperous kind of blessing. May kinalaman sa mga material na bagay dito sa daigdig na ito. At ang mga taga-Korinto, bilang nakikibahagi din sa ganitong mga klaseng paniniwala, noon, at least kasi ang kausap dito is mainly mga believers, ang nangyayari sa mga taga-Korinto ay sila ay nandoon sa syudad na kung saan dahil marami pa rin hindi sumasampalataya at yung mga hindi sumasampalataya ngayon nakikibahagi sa mga ritual pa rin yun. Bawat karne, at ito, napaka-specific nito, ito yung ginagawa talaga nila. Ang bawat karne na ibinebenta sa palengke ay for some reason dumadaan sa mga ritual na pagano. They are being offered to idols. Mayroon tinatawag na mga idol table. Siyempre, hindi nila tatawagin na idol table yon. Pero ang nangyayari sa kanila, whenever that occurs, ay magkakaroon ng salo-salo. Makikita natin yan, eventually i-elaborate ni Apostle Paul in 1 Corinthians 10. Na kung saan ay may hapagkainan, mga pagano ang nandun, tapos yung mga kinakain nila doon, especially meat, ay mga iniaalay muna or dinededicate sa mga idols nila, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At kung ano man ang matira, meron silang tinatawag na magandang food hygiene. Kaya kung ano man ang matira sa mga karning yon,
ang ginagawa nila ay maaari pa nila ito ibenta sa kanilang mga palengke. Kaya nga makikita nyo eventually sa 1 Corinthians 10, pag dumako tayo dun, sasabihin ni Apostle Paul, kapag sila ay kakain ng karne, huwag nilang itanong kung yun ba'y inialay sa Diyos-Diyosan. So isa sa mga bagay na kailangan natin consider. By the way, we cannot be conclusive just by looking at 1 Corinthians 8 kasi we have to look eventually, we have to wait hanggang sa makita natin para tayo makapag-conclude yung 1 Corinthians 10 because the Apostle Paul is diving in to the issue of conscience regarding foods sacrificed to idols at marami pang iba as we shall see later on. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 1 ngayon tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan. That's why eventually siya ay dumadako doon sa topic na iyon. May mga nagtatanong sa mga taga-Korinto at alam niyo po, ang ilan sa kanila ay alam naman na kung ano yung tama. Pero the reason why they are asking the question again to the Apostle Paul is because of two things. Ano? Una, para sa mga kumbinsido na, ay nais nilang gamitin yung sagot ni Pablo upang lalong kumbinsihin yung mga kapatid na may hina pa ang buti na hindi pa fully persuaded. Pangalawa, para doon sa mga hindi pa persuaded, sila ay umaamin na bagamat alam na nila, pero sila ay nahihirapan pang panghawakan. Meron pa sila somehow mga certain questions in their head, pero dahil sila ay dating nagpa-practice ng mga bagay na ito, kumbaga kahit alam naman nila na ang lahat ay galing sa Diyos at iisa lang ang Diyos, kaya babanggitin yun maya-maya lamang dito sa ating teksto. Pero dahil sila ay nasanay sa hindi kasi inalay ito kay Apollos. Alam kong isa lang ang Diyos, pero narurumi pa rin ako na galawin at kainin ang meat na ito o ang pagkain na ito. So ang ginawa ni Pablo sa tulong ng banal na Espiritu sa kanya ay napaka-gracious na sagot. Pwede namang sagutin ito ni Pablo ng yes or no Dapat ba tayong kumain ng mga pagkain iniain sa idols? Alam niyo, ang short answer is it depends. Akala niyo yes or no ang sagot, no? Actually, it depends. Depende una sa lahat kung sino ang makakasaksi. Kasama yon. Pero the general answer, the short answer is yes. Pwede. Bakit? Bakit mo i-recognize na ihain niya sa Diyos-Diyosan? Wala naman yung mga yon. They don't exist. So we recognize it came from the true God. Kaya nga sabi dito, eventually sasabihin ni Pablo na ngunit sa ganang atin verse 6 ay may iisang Diyos, ang Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. Kahit pa yan ay inialay sa, kung nga ano ba yung mga sa atin, Santo Niño, sa mga puon. Pero yan ay galing, alam natin, galing lahat sa Diyos. Pwede naman, wag lang sa harap ng mga pwedeng matison o pwedeng malinlang. Kasi baka isipin nila ay tayo ay nakikibahagi. Yun ang topic sa 1 Corinthians 10 naman. Nakikibahagi sa table of the idols. Pwede. Halimbawa ay inialay sa Diyos-Diyosan, ipinauwi sa iyo, ay wala na makakakita. Tanggapin mo. Diba? Kainin mo at your own time. In private. Pwede natin na gawin na yun. Pero ito ang sinasabi ni Apostol Pablo talaga. Ultimately, ito ang pinag-uugatan. Ang pinag-uugatan nito ay kaalamang walang kalakip na pag-ibig. Kapag tayo ay padalos-dalos sa pagpapractice natin at sa pagpapahayag natin ng kung ano ang tama at naaayon sa nasusulat. Mayroong maling paggamit ng mga katagang huwag lalampas sa nasusulat. Alam natin dapat hindi tayo lumampas sa nasusulat. Pero pag yun ay ginagawa natin upang ating kumbaga somehow hambalusin o pilitin, maging ang isang kapatid na hindi pa fully persuaded, yun ay maling paggamit ng mga talata na napakaganda ng kahulugan na wag lalampas sa nasusulat. Hindi rin naman ibig sabihin ito bilang pagbabalanse ay hinahayaan natin o ikino-compromise natin. That's not the point. It's not compromise. It's love. It's patience. Kaya nga sa 1 Corinthians 13 makikita natin, love is what? Ang pinakauna, love is patient. Ang 1 Corinthians 13 ay hindi tungkol sa romansa.
Although ginagamit ito minsan sa romantic kind of love, it talks about stewardship of one's gift and knowledge of the truth. Kaya sinabi doon ni Pablo, kahit ako'y nakakapagsalita sa mga lingwahe ng anghel, subalit kung wala akong pag-ibig, bali wala ang mga bagay na ito. Love is patient. We should exercise that patience. At lagi nating tatandaan, kung ang pag-ibig ay may laging kalakip, kung ang kalaman ay laging may kalakip na pag-ibig, ang resulta nito ay nandito sa huling salita ng verse 1, pagpapatibay, edification. Kaya nga sa English, maganda sinabi dito, knowledge puffs up, but love builds up. That is the short definition of the word edification. Parang building na itinatayo, itinatatag. That is what it means to build up. Nagpapatibay, nagpapakumpleto, nagpapalakas. Ngayon, hindi ibig sabihin na sinabi ni Pablo na nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Kaalaman na na iisa lang ang Diyos. So therefore, it's pointless kung ang mga pagkain ay inihain sa Diyos-Diyosan. Hindi niya sinasabi na ang kaalaman ay masama. Yun din naman balansehin natin. Baka naman iba, hindi na ako mag-aaral, nagpapalaki pala ng ulo ang kaalaman. Well, depende. Ang sinasabi dito ni Pablo, knowledge alone is wrong. Knowledge with love is what's right. Makikita natin na pagkakaalaman lang, ang nangyayari talaga tama si Pablo. Lumolobo lang ang ulo kahit walang hydrocephalus. Diba, lumalaki lang ang ulo, yumayabang lang, nawawala ng biyaya. Ang iba ay pinapalsak ang doctrines of grace sa mga hindi pa kayang sapahin yung doktrinang yon ng parang isang taong hindi nakakaalam sa biyaya. How can we, persuade our fellow Christians who reject at this point the doctrines of grace? For example, if we are not gracious in teaching them, in guiding them, and even in practicing what we know. So wag nating isipin na mali ang kaalaman o masama ang kaalaman. Ang mali ay ang kaalamang walang pag-ibig na kalakip. Ito nga ang sagot ni Pablo sa tanong ng mga Kristiyanong taga-Korinto na ang tunay na sukatan ng kalaguan sa pananampalataya ay pag-ibig, hindi lamang kaalaman. Ang kaalaman na walang pag-ibig ay maaaring humantong sa pagkapalalo, ngunit ang kaalamang may pag-ibig ay nakatutulong sa kalaguan ng iba. At makikita natin na ang pag-ibig na ito ay dapat nag-uumpisa sa pag-ibig sa Diyos. Isa pa rin kailangan natin na i-point out yon. Bakit? Dahil ang isa sa mga bagay na agad dinakuha ni Apostol Pablo, din nag-verse 2 tayo, kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang narapat niyang malaman. Ibig sabihin, kung akala mo, alam mo na ang isang bagay o ang isang doktrina, wala ka pa talagang alam hanggat wala ka nito. At ano yung wala nito? Ano yung dapat makikita natin na saka lang natin malalaman na tunay na nalalaman natin isang bagay tungkol sa mga bagay ng Diyos or in theology, malalaman lang natin na alam na talaga natin yon kung ang ating pinag-uugatan at ang nagiging resulta ay ng ating pagsasaliksik at pagkakaroon ng kaalaman ay pagmamahal sa Diyos. Kaya nga sabi sa verse 3, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos. Isa yun sa mga bagay na dapat itanong natin sa ating mga sarili kasi ang mga taga-Korinto during their time, makikita natin in 1 Corinthians chapter 1, ang sabi doon ni Apostol Pablo, sa pag-recognize sa mga taga-Korinto in his greetings, sila ay mayaman saan? Sa karunungan. Mayaman sa kaalaman. Pero pagdating ng bandang huli in 1 Corinthians 16, anong sabi sa kanila? Sumpain ang mga walang pagmamahal kay Hesukristo. Bakit? Kasi sa kabila ng kadamihan ng kanilang alam, ang gusto lang nila impormasyon. Pwedeng dahil gusto nila magpasikat o gusto nilang maging mas marunong kaysa sa iba nilang kapatid. Sabi nga ni Paul Washer, go to your studies, not to be smarter than the next guy, but to behold Jesus Christ. Ayun yung dapat natin ding intensyon. Alam ko, lagi tayong nagpapaalalahanan, pinapaalalahanan ko kayo na tayo ay mag-aral, magnilay-nilay araw-araw, pero kasama sa laging paalala sa atin, the main objective of meditating and studying and prayer is to fellowship with God so that we will grow in that love
Dapat ang pinagmumulan ng pagsasaliksik ay dahil pagmamahal sa Diyos. Nais ko pa po kayong makilala at ang mga bagay na nagpapalugod sa iyo, Panginoon. Dahil una sa lahat, as imperfect as our love is to you, o aming Panginoon, binigyan mo kami ng kapasidad upang mahalin ka. At yun po ang nangyayari sa amin ngayon. Bilang binabago mo kami, Panginoon, salamat. At kami ay natututo na at nabibigyan ng paghahangad na mahalin. Kaya tanong natin sa ating mga sarili, sa mga nalalaman natin ngayon sa larangan ng doktrina. Una sa lahat, ito ba'y ating sinaliksik? Ito ba'y ating pinakinggan? Did we take notes at marami pang iba? Do we review? Do we meditate? Do we study because of love for Jesus Christ? At ang ating mga nakakalap na makakaalaman na sa biyaya ng Diyos, maraming tao din na ginagamit, whether online, whether sa ating mga in-person. Meron na tayong association ngayon na marami na makakapag-edify pa sa atin lalo na mga kaalaman. Pero ang atin bang ninanais, kaya gusto nating marami pang malaman tungkol sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos ay dahil mahal natin ang Diyos una sa lahat. Ang sabi rito, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay ano? Hindi nag-uumpisa sa ating pagmamahal sa Diyos. Nag-uumpisa sa pagmamahal ng Diyos. At tinutukoy dito is for knowledge. Subalit ang sino mang nagmamahal sa Diyos ay ang taong ito ay kilala niya. Anyone who loves God, sa English translation, is known by Him. Nauna ang pagmamahal nino ng Diyos. It also confirms that we are really His. Walang taong may kapasidad na magmahal sa Diyos. Magmahal kay Jesucristo kung hindi muna siya ang minahal nito. At lagi nating tatandaan, dahil ito'y may kinalaman din, hindi lang sa pag-ibig sa Diyos, ngunit sa pag-ibig sa kapwa, lalo na sa mga malalapit sa atin, sa kapatid sa pananampalataya, any forms or intensity of love towards our neighbor, towards our brethren in Christ, is an overflow, pag-awas ng ating natatamo at naipapahayag na pagmamahal sa Diyos. It really shows. When we are so hateful, kahit sa larangan ng doktrina, and if we are practicing in a hateful way, ang mga tamang nalalaman natin towards our brethren, it shows our love for God. Mapapatanong ka, bakit kaya ganito ang taong ito? Oo, sabihin na nating tama ka, pero bakit mo ganyang ipapalsak? Parang wala kang kapatid na kinakausap, parang hindi mo kapatid ang kinakausap mo kapag hinihikayat mo siya sa mga bagay na totoo mula sa kasulatan. Mahal mo ba talaga ang Diyos? O gusto mo lang makita ka na matalino o marunong ng iba? Bakit ang katotohanan na dapat nagbi-build up sa church ay ginagamit mo sa paraang lalong nagpapahiwalay sa isa't isa? Ito sa mga bagay na kailangan nating pagnilay-nilayan dahil ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi niya, as time goes on, dito sa pagsusulat niya, we have to connect the love for God, the love of God, and our love for neighbor, even in terms of doctrine. Kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, di mo nire-recognize naman ni Paul kahit yung mahina ang konsensya, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa isa. It talks about the singularity of God. Iisa lang ang Diyos. Kaya nga sabi niya, sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, oo, sa sanlibutan ito, marami ang mga tao na gumagawa ng kanilang idols. Sabi nga ni John Calvin, the human heart is a perpetual factory of idols. Bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ang sabi ni Pablo, hindi ko alam kung Batanggenyo, hindi, joke lang, kasi ngunit sa ganang atin, ang sabi niya, ngunit para sa atin, ay may isang Diyos. Do we believe that? Yes, we do. Lahat ng mga kapatid, kahit hindi pa sila handa sa ibang doktrina, basta tunay na kapatid yan, alam niyang isa lang ang Diyos. At alam niyang ang nag-iisang Diyos ay sa tatlong persona. Dahil alam niyo ang ginagawa dito ni Apostol Pablo, ina-apply niya yung Deuteronomy 6:4, yung tinatawag na Shema. Ibig sabihin ng Shema, pakinggan mo. Shema o Israel. Listen or hear, O Israel. The Lord your God, the Lord is one. Ginagamit niya mismo yung talatang yon at ina-apply niya at least sa dalawang person ng Trinity. Sa Ama at saka sa Anak.
Hayaan yung basahin ko yung Deuteronomy 6:4 dito. Ang sabi sa Deuteronomy 6:4 in Tagalog, "Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon." Tapos pakinggan natin ang pagsulat ni Pablo, ina-apply niya ang mga talatang ito kay Jesus Christ sa Diyos Ama. "Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo para sa Kanya, at may isang Panginoon." Sino? Si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Si Paul ay mahilig gawin yon. All things are by Him and for Him, or all things are through Him and for Him. Ginamit niya ito sa Colossians din. Ito rin ay ginamit ni John sa John chapter 1 verse 1 and following. So madaling salita, alam natin iisa lang ang Diyos. At hindi lang iisa lang ang Diyos. Sabi nga sa Psalm, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, and anyone who dwells in it." Kinote din niya dito at in-apply niya sa Ama at kay Jesus Christ. May isang Diyos ang Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. The earth is the Lord's and the fullness thereof. At tayo'y para sa Kanya, and anyone who dwells in it. So ibig sabihin, kahit ano, maging pagkain, damit, at marami pang iba. Pero may nirecognize siyang at least dalawang klase ng tao, o at least tatlo. Una, yung may kaalaman na at persuaded. Pangalawa, yung may kaalaman niya pero hindi pa persuaded. Pangatlo, yung mga unbelievers na hindi pa nagtataglay ng kaalamang ito. Verse 7, "Gayon may hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito." Unbelievers yon. Pangalawa, "Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan." Ito yung mga alam na, pero dahil sila dating nagpa-practice ng pagkain ng foods offered to idols, tapos nalaman nila isa ang Diyos in-offer to sa mga idols, sila ay parang nanginginig sa takot na parang sila ay mawawala sa kamay ng Diyos kapag sila ay kumain muli ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Bagamat pag ito'y naipanalangin natin, ay pagpasalamat sa tamang Diyos, ay pwede naman na natin, may kalayaan na tayo nakainin. Ano sabi? "Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhasa ay mahina." Yun yung nangyayari, kaya hindi sila persuaded pa. They have a weak conscience towards this specific subject. Ay nadudungisan. Yung sinasabi natin na ayaw natin na madungisan ng konsensya ng bawat isa, bagamat tama ang ating ituturo at iaakay sa kanila, nang walang pagkompromiso siyempre. Kaya ang sinabi ni Pablo, alam nyo kasi may nangyayari dito na mahilig kasi ang mga taga-Korinto sa division. Baka nung sila'y nag-aaral, ang una nilang math process na natutunan ay division kaysa addition. Ang hilig nilang magbahabahagi. Sa kahit ano na lamang topic, nagbabahabahagi sila sa leaders at marami pang iba. Ang ginagawa nila, nagiging condemning sila sa iba nilang kapatid. Sinasabi nila, malamang sa kanilang isip, hindi ka tunay na kapatid kung ikaw ay nanginginig pa rin sa takot kapag ikaw ay kumain ng mga, alam mo namang hindi totoo yung mga Diyos-Diyosang yan. So kumain ka ng malaya. Maganda sana yung intensyon. Lalo na kung nagugutom na talaga yung kapatid na sinasabihan at kaya lang siya hindi kumakain dahil inihain pala sa Diyos-Diyosan yun. May pansariling kalayaan, oo. Dahil sa tamang kaalaman, pero ultimately, wala tayong karapatang i-condemn ang isang kapatid because of disputable matters. Yung mga tinatawag natin na we can agree to disagree. Hindi natin dapat tawagin na hindi kapatid porket ang kanilang mga pastor ay babae sa iglesia. Di ba? Napag-usapan niya nung nakaraan. Maaring may ilan sa kanila ay heretical, pero bagamat mahalaga na dapat ang mga pastor ay lalaki, pero we don't have to deny kung sila talaga ay mga naniniwala sa Ebanghelyo, sa tamang Kristo, sa tamang Trinidad. O kaya naman may diakonong babae, kagaya nung nakita natin nito lang Biyernes. Wala naman nagpalayas sa babae dun sa unahan. Umalis ka dyan. So, walang nag-condemn sa kanya. Bakit? Kasi at the end of the day, tama si Pablo. Subalit ang pagkain na hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Eating foods or not eating foods, sacrifice to idols or kung ano paman, wearing this kind of clothes or not wearing this kind of clothes, smoking or non-smoking, drinking or non-drinking, long hair or short hair,
Those things are not the gospel. Therefore, thou shalt not condemn people. Kaya sabi ni Paul sa Romans 14, bear with the failings of the weak. We ought not to condemn them because of those things. Nag-uumpisa yan sa pagmamahal sa Diyos. Kung ang Diyos nga hindi tayo i-condemn o hindi i-condemn sila, sino tayo para itanggi ang kanilang pagiging lehitimo na kapatid? Sabi nga ni Richard Baxter, quote in Tagalog, ang makaunawa ngunit hindi magmahal ay kabiguang marating ang tunay na layunin ng kaalaman. Ang kaalaman ay siyang gatong ng pag-ibig. Kung gaano natin higit na nakikilala ang Diyos, gayon din dapat natin siyang higit na ibigin. It starts with love for God. John Owen said, knowledge of God without love to God is but the devil's knowledge. It will make a man more like Satan, not more like Christ. Kahit gaano pa ang kaalam niya. Jonathan Edwards, ay quote in Tagalog, kung ang mga tao ay may malaking kaalaman, ngunit walang pag-ibig, ito ay tulad lamang ng liwanag ng buwan at hindi ng araw. Nagbibigay ito ng liwanag, ngunit hindi ng init. And then Matthew Henry sa komentary niya, sabi niya, much may be known when nothing is known to good purpose. Knowledge which puffs up the possessor and renders him confident is as dangerous as self-righteous pride. Though what he knows may be right, without holy affections, all human knowledge is worthless. Ayaw natin gawing walang kabuluhan ang knowledge ng Panginoong ini-impart sa atin. Pero we ought not to condemn believers, fellow believers, just because we do not believe the same way as they do, at least yet. Be loving in discussion. We speak the truth in love. Oo, totoo. Maaari tayong maging malaya kasi sabi dito, subalit ang pagkain hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Tanging si Jesucristo lang ang maglalapit sa atin sa Diyos, ang kanyang persona, ang kanyang matuwid na buhay, ang kanyang pagkakapakot, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, na mapalad kayo na napapaulanan pa rin kung kayo wala pang pagsampalataya kay Jesucristo, na naririnig niyong paulit-ulit ng mensaheng ito dahil habang kayo'y buhay at may kalakasan, ang tanging maglalapit lamang sa inyo sa ating Diyos ay si Jesucristo, at sa pamamagitan ng pagsisisi ng inyong kasalanan at pagsampalataya sa Kanya ay kayo'y malalapit sa Panginoon. Kayo ay Kanyang patatawarin sa inyong mga kasalanan. Ang hatol na para dapat sa inyo ay sinaid na ng Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. May kalayaan tayo pagdating sa mga bagay where there is no law. Hindi tayo nagkukulang, sabi ni Pablo on the same sentence, kung tayo'y hindi kumain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. Anong sabi sa Romans 14? For the kingdom of God is not eating or drinking, but righteousness, joy, and peace in the Holy Spirit. Yun ang dapat nating tandaan. Ewan sabihin, huwag kang kakain ng tsokolate, masama yan. Huwag kang iinom ng Coke, masama yan. Huwag kang maninigarilyo, masama yan. Huwag kang iinom ng alak, masama yan. Naintindihan ko yung mga concerns or medical concerns at marami pang iba. But we don't make laws where there is no law. Let one steward his own body na sana in a way that is pleasing to the Lord. Pero to say, hindi ka mananampalataya pag hindi Coke Zero ang iniinom mo kasi ang daming sugar pagka hindi Coke Zero, ayun ay napakalaking pagkukondem. Ginawa mo biglang ang pag-inom ng Coke ay ebanghelyo. O ang pagsusuot ng leather shoes o rubber shoes ay ginawa mong ebanghelyo, at marami pang iba. O ang 1689 federalism o yung classic view ay ginawa mong ebanghelyo. At marami pang iba, ang Durian Principle at non-Durian Principle, ginawa mong ebanghelyo na hindi naman dapat. At marami pang iba. Maging isang napakagandang hamon nito sa atin. Oo, may kalayaan pang sarili sa kaalamang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero una sa lahat, pagdating sa pagpapahayag nito, pagdating sa pagtrato natin sa ating kapwa, lalo na kapwa Kristiyano, huwag tayo maging condemning sa kanila. Tapos sapagkat ang pagkain ay hindi ang siyang naglalapit sa atin sa Diyos. Don't make any forms of gospel that is not gospel. Do not make an issue out of something that shouldn't be an issue.
Yun yung kailangan nating unawain. Yun ang kailangan nating unawain. Dumako po tayo sa ikalawa. Ang ikalawa, ang kalayaan ay maaaring magdulot ng pangkapwang kapabayaan. Totoo, meron tayong kalayaan dahil sinabi ni Pablo sa bandang kahulihan ng verse 8, hindi tayo nagkukulang kung tayo hindi kumain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. Anong context? Mga karne na inialay muna sa Diyos-Diyosan. O sa ating mga Batanggenyo, dahil uso yung mga Flores de Mayo at times, yung mga kakanin, puto, diba? Inilagay sa harapan ng Santo Niño, tas nung ipinamahagi, ikaw ay nanginginig na dumampot. It depends sa panway. Kung ang intention mo, kaya ka nanginginig dumampot, ay baka matisod yung nagpapasa sa akin kasi unbeliever pa, okay lang yan. Pero halimbawa, sila naman ay gusto lamang magpakain. Wala naman talaga silang tinatawag na, kumbaga hindi sila practicing sa kanilang faith. Gusto lang nilang gumawa ng okasyon. Okay lang yun. Nakikita niyo yung difference. Dahil ang difference, kung may liberty, dapat may accountability. Sabi ni Paul sa unang bahagi, doon sa ating unang punto, it's all about liberty. But the second point is about accountability. Ganitong ginagawa ni Pablo, binabalanse niya. At makikita natin yan sa verse 9. Ang una niyang sinabi sa verse 9 ay isang babala. Subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. So hindi lang siya about proclaiming the truth in love, it's also about practicing the truth in love, bearing with the failings of the weak. Oo, hinihimok natin silang maging mature, pinapanalangin natin silang maging mature, pero habang wala pa sila sa ganong estado, sa ganong level, tayo ay dapat we meet them where they are. We meet them where they are so that they could get to where we are. Kasi when we don't meet them where they are, we cannot expect them to get to the maturity, doctrinal and practical maturity that we are in. No, minsan ang ginagawa natin maganda sana, sincere sana, pero being sincere doesn't necessarily make us right. Sometimes we can be sincerely wrong. We bear with the feelings of the weak. Mag-ingat tayo, baka ang kalayaan natin ay maging katitisuran sa mahina. Sapagkat kapag nakita ka ng iba, yun na. Yung tinatawag natin accountability. Sapagkat kapag nakita ka ng iba na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, ikaw na nagtataglay ng kaalaman, persuaded ka. The earth is the Lord's and the fullness thereof. There's only one God. Yung pinag-alayan nito ay mga hindi nag-e-exist. Tingnan yung sunod. Hindi kaya sila maganyak? Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ibig sabihin ng maganyak ay mahikayat, no? Tama ba? Hindi kaya sila maganyak na kumain ng mga bagay na iniyain sa mga Diyos-Diyosan, yamang mahina ang kanilang budi? O paaring marumi? O kung ano man? Kahit sa pamamagitan ng iyong kaalaman, ay napahamak ang mahina ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. Sabi nga sa Romans 14:15-16, kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ng budhi ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain ng mga taong alang-alang sa kanila ay namatay si Kristo. Huwag nga ninyong hayaan na ang bagay na totoo naman nga, huwag niyong hayaan na ang bagay na totoo namang mabuti ay masabing masama. Minsan ang mga bagay na mabuti dahil na rin sa ating kapabayaan kaya nalilibilan bilang masama. Conscience and persuasion are things so important to God. Not to say that the conscience is infallible. Alam niyo, simula nung tayo mahulog sa kasalanan, ng ating mga konsensya ay naging somehow nabahira ng dysfunctionality. Kaya hindi nito sinasabi that the conscience is the final authority. But kahit ang ating Panginoon, He always appeals to our conscience. Alam niyo, ang isa sa mga layunin ng pag-aaral, pagsasaliksik at pananalangin na tayo bigyan ng persuasion ng Panginoon sa ating mga nauunawaan ay upang mag-mature ang ating conscience. Ang immature na conscience, so weak conscience ay ganito, sobrang sensitibo niya. Di ba minsan iisipin niyo, ang strong conscience dapat ang mas sensitibo? Hindi. Kasi ang sobrang sensitibo na konsensya, ginagawa niyang kasalanan ng mga bagay na hindi naman.
Sa kanya, kasalanan to, kahit hindi naman, and so forth and so on. Ayun yung problema. Weak ang conscience kapag kasi hypersensitive. And we pray na sana ang konsensya ay maging balanse. Hindi ko rin naman sasabihin na non-sensitive. Balanse. Balanse. Sabi nga ni Martin Luther, my conscience is captive to the Word of God. I cannot and will not recant anything. Nung ito'y statement na popular nung Reformation. For to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand, I can do no other, so help me God. Amen. Ang conscience is dapat maging held captive of the Word of God. But to go against conscience is neither right nor safe. Magandang balance yun sa statement niya. Final authority is what? The Word of God. But one has to be persuaded. Sabi rin ni John Calvin, isa ring reformer, mula sa kanyang The Institutes of Christian Religion, walang ibang Panginoon ng budhi ng mga mananampalataya kundi si Kristo lamang. Ang gapusin sila sa pamamagitan ng mga batas ng tao kung saan pinalaya sila ng Diyos, isang uri ng kalapastanganan. Kaya nga bilang aplikasyon, bagamat ang ating tamang kaalaman ay nagbibigay sa atin ng kalayaan, gawin ang ilang bagay para sa ikalalago ng kapatid na mahina. Maging maingat tayo kung ang ating intensyon, lalo na't dapat ang ating intensyon ay ang mga mahina ang budhi ay maakay natin para sa kanilang ikalalago. We don't just proclaim the truth in love, we practice the truth in love. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:23-24, all things are lawful but not all things are helpful. All things are lawful, ibig sabihin pwede naman, but not all things build up. Yun ulit yung word. Not all things edify. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Romans 14:20, huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malinis. Gayon man ay masama para sa iyo na sa pamamagitan ng iyong kinakain ay matisod ang iba. Romans 14:22, ang paniniwalang nasa iyo ay taglayin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili dahil sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Sa madaling salita, hindi naman ibig sabihin nito na kukompromiso ka din. Halimbawa, alam mo naman na okay kumain ng karne, pero dahil may natitisod kumain ng karne ng mga kapatid mo, hindi ibig sabihin na hindi ka na talaga kakain ng karne. Pwede mo siyang gawin pag wala sila sa paligid mo. Hindi naman ibig sabihin nun na you give up your liberty. Hindi naman necessarily totally giving up your liberty because of the truth. It's more of exercising your liberty in an environment that is appropriate to exercise it. Yun yung mga bagay na kailangan natin na tandaan. Tanungin muna yung mga kapatid, matitisod ka pa kapag ganito. Pag sinabi nila na hindi naman, go, okay lang. Saka pa nila. Pero kung sila matitisod, not in front of them. At para sa mga kapatid na may hina pa ang budhi, huwag nyo naman ding inyo agad na husgahan yung isang kapatid na halimbawa, nakita nyo na nag-practice ng kanyang liberty, isipin nyo muna, bago nyo brand din yun, lagyan nyo ng brand na kasalanan yun, isipin nyo muna kung sa kasulatan ba ay may nagbabawal necessarily noon, implicitly man or explicitly. Kasi baka kayo ay kailangang lumago sa maturidad ng inyong budhi. Pero nonetheless, ang sinasabi dito ni Pablo, to conclude, dahil ayaw nating magkasala kay Kristo, mahalaga kay Kristo ang budhi ng bawat isa. Ang sabi sa verse 12, kahit sa pagkakasala laban sa mga kapatid. So dalawa ito, pagkakasala sa kapatid, dahil sa pagsugat sa kanilang mahinang budhi, nagkakasala din tayo kay Kristo in so doing. Kaya ang sabi ni Pablo as a conclusion, as a gospel-centered conclusion, dahil kita nyo, binalik niya sa gospel kanina. As a gospel-centered conclusion, kaya nga kung ang pagkain ay nakapapagpatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne. Anong context? Sa kanilang harapan. Dahil meron tayong mga verses na tinignan kanina na pwede naman gawin pero hindi doon sa harap ng mga kapatid na mahihina pa ang kanilang budhi. Upang ako huwag makapagpatisod sa aking kapatid. We have to learn how to exercise or practice our liberties as well. And it doesn't go only for the side of those who know,
and are persuaded, but also for those who doesn't know and aren't persuaded. Kasi iniingatan ko, gusto kong balansehin before we totally end. Baka ang gawin naman ng mga mahihina pa ang budhi ay hindi na nila saliksikin at hindi na sila mag-seek na mag-mature ang kanilang budhi. Tumigil na lamang sila na ganun. Mali din iyon. Mali na mag-exercise ka lang tamang liberty pag hindi pa kaya ng mga makakakita, at sa mga nakakakita hindi pa kaya, mali din naman na maging complacent na lang kayo at manatili kayo na ganyan. There's a balance. Dahil at the end of the day, the one who has the knowledge should lead those who are not yet persuaded for the purpose of edification. That's the purpose. Kaya magwi-withhold muna ng rights niya yung persuaded para sa hindi persuaded is for the purpose of edification. Kaya kung mananatili ka lang complacent, ay hindi ka, ikaw na ang may sala. Ayaw mo talagang lumago, ibig sabihin. You don't want to be edified. Pagdating sa mga bagay na ito, makikita natin si Pablo, hindi lang yun ang kanyang right na i-withhold, hindi lang pagkain ng karne. Pagpunta natin sa 1 Corinthians 9, dahil may mga taga-Korinto na hindi pa persuaded sa pagka-apostol ni Pablo, ayaw siyang suportahan pinansyal. Bagamat siya ay kanilang minister, sinabi ni Pablo, those who preach the gospel shall live by the gospel. Pero sinabi rin ni Pablo doon, dahil ayaw niya madungisan ang kanilang budhi, ang sabi niya, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gayon ang mangyari sa akin. Kumbaga, itinuturo niya ang totoo pero hindi niya ipinagpilitan ito doon sa mga taga-Korinto na hindi persuaded sa kanyang apostleship. Kasi yung mga taga-Korinto, sinusuportahan nila sila Peter, yung iba, pero ayaw nilang suportahan si Pablo dahil kine-question nila ang kanyang apostleship. Pero at the same time, the very example is the Lord Jesus Christ. In Philippians chapter 2 verses 5 to 8, si Jesus Christ, nung siya ay nagkatawang tao, anong sabi? When He emptied Himself, the Greek word is kenosis, emptying. Ang ginawa niya, hindi niya in-empty ang kanyang sarili ng pagka-Diyos, nanatili siya sa kanyang pagka-Diyos, hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos. Ang ginawa niya, sinet aside muna niya yung kanyang mga divine rights. Para for the good of the weaker people. At tayo yon. Kung si Kristo ginawa niya yun para iligtas tayo, He has divine privileges, divine rights. He set it aside. We can set aside and we must set aside our rights and liberty dahil sa mga mahinang kapatid sa pananampalataya. Kaya nga bilang hamon ng mga kalayaang nagmumula sa pagtubos sa atin ni Jesucristo, ay huwag nating pabayaang makasugat sa ibang tao. Na hindi para sugatan natin sila. Ngunit para sila'y akayin natin. Huwag muna natin gawin sa harap nila, eventually we can. Pagka alam natin that they are persuaded, that they will see it not as a sin, but a thing of liberty, secured to us by the gospel of the Lord Jesus Christ. We don't make laws where there is no law. Sana po ang mga bagay na ito sa biyaya ng Diyos ay magbigay sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo pong manalangin, magpasalamat po tayo sa Diyos sa Kanya pong mensahe para sa atin. O aming dakila at mabuting Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga bagay na ito, sa mga talatang ito, sa iyong patuloy na pagtutusto sa amin habang naglalakbay kami sa sulat po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians. Hari, nawa po mga bagay na ito mag-edify sa amin. Help us to exercise our liberty, to exercise our knowledge, to proclaim knowledge. Hindi lang po considering the what, but also the how. Knowledge without love is in vain. Knowledge without love will lead to pride, Panginoon. Una sa lahat, knowledge with love dapat sa iyo upang mag-overflow na ang pagmamahal na ito ay maging pagpapala rin para po sa aming mga kapatid at sa amin ding kapwa na wala pa ng kaalaman na aming nalalaman ngayon. Help us to apply those things, Lord, sa evangelism at sa aming pong personal na pag-edify sa isa't isa sa bawat pagkakataon na bubuksan po sa amin. Nawa, ikaw po ang tumanggap ng ng papuri, Panginoon, at pagluwalhati habang kami pinagpapala mo ng mga salitang ito. Pagbungahin mo po ito ng gusto sa aming buhay. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Ang lahat po ay magsitayo.
This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.